Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, John chapter 1 verse 4. Sa kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Eternal life. So ngayong mahal na araw, pag-aralan po natin yung mga mahalaga pong salita sa Biblia. At today, pag-usapan po natin yung eternal life na madalas nating naririnig sa ating mga simbahan. Ano ba ang kahulugan nito? At mahalagang laliman natin yung pagkaunawa natin sa salitang ito. Unang-una po, yung eternal life po ay bunga po ng relationship natin sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Yung pong sinasabi ng John chapter 17 verse 3. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Jesucristo na iyong isinugo. So malinaw po, no, ang eternal life po pala ay resulta ng relationship natin sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kapag ang isang tao na iugnay sa Diyos sa pamamagitan ng kaligtasan na itinulot po na ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin, nagkakaroon siya nitong buhay na walang hanggan. Kaya malinaw po ang sabi ng John chapter 14 verse 6, sabi diyan, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang Panginoong Hesus naman po ang tanging daan para tayo makalapit sa Ama. Kaya nung tayo po'y tumanggap sa Panginoong Hesus bilang ating Lord and Savior, tayo po ay nailapit na sa Ama. Meron na tayong relationship sa Diyos. At ang resulta po niyan ay makakatawag na tayo sa Kanya ng Ama. Ama ko. Kaya napakahalaga po na tayo po magkaroon nitong ganitong relationship kasi dun po natin mararanasan yung ipinangako ng Diyos na eternal life. Pangalawa po, yung kahulugan po ng salitang eternal life ay yung divine nature ng Diyos. Sa Greek word po, ang tawag dyan ay Zoe. Ito po yung likas ng Diyos o kalikasan ng Diyos. The nature of God, the God kind of life. Yung pong binabanggit kanina sa John chapter 1 verse 4 sa text natin. At ang sabi po sa John chapter 10 verse 10, I have come that they may have life and have it to the full. So ibang klaseng buhay po ito. Ito po yung buhay na nais ng Diyos para sa atin. Dahil nung nagkasala po ang tao, naranasan niya po mapahiwalay sa Diyos. Kaya kailangang ma-born again siya para maranasan niya yung totoong buhay. At yung totoong buhay po, yung sinasabi ng John chapter 10, verse 10, ano po yung abundant life na tinatawag. Yun din po yung ibig sabihin ng eternal life sa John 3:16 na sinasabing, whoever believes in Him will have eternal life. Ang tinutukoy po dito ay yung pong Zoe, the God kind of life. Ano po? Kaya ang tawag po sa atin ngayon, anak ng Diyos. Kasi isinilang po tayong muli. Tayo po'y na-born again sa Espiritu. Tinataglay natin yung bagong buhay. Ang tawag sa atin, new creation in Christ Jesus sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. At sa 2 Peter chapter 1 verse 4, tayo po'y partaker of divine nature. Kabahagi po tayo ng likas ng Diyos. So, yung lumang buhay natin, luma nating pagkatao, lumipas na po yun. At ngayon, taglay-taglay na natin yung bagong buhay na mula sa Diyos. Yan din yung tinutukoy ng 1 John chapter 3, verse 9. Ano po, na nananatili sa atin yung buhay na nanggaling sa Diyos. Ngayon, pangatlong kahulugan po ng eternal life ay yung freedom from the punishment of sin. Ito yung madalas nating naririnig sa mga pangangaral. Ano po, yung sinasabi sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So ito yung madalas naririnig natin na sinasabi ng mga nangangaral ng mabuting balita. Kailangan ikaw ay maligtas sa apoy ng impyerno, sa kapahamakan, at kailangan mong magkamit ng buhay na walang hanggan. Isa lang po yun sa kahulugan.
ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Ano po, yung maligtas tayo sa kapahamakan. So, ngayon, malaking katanungan, paano ko matitiyak, Pastor, na mayroon na akong buhay na walang hanggan? Puntahan din natin sa Biblia. Unang-una, may testimony po ang Word of God. Sabi sa 1 John 5 verse 11, ang pinanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Yung mga nanalig po sa Panginoong Hesus ng totoo, ano po, at naniwala na si Jesus ang buntong na anak ng Diyos, tinanggap nila at pinaghari si Kristo sa kanilang buhay bilang Lord and Savior, malinaw po ang sabi ng Biblia, meron silang buhay na walang hanggan. Bukod pa doon, no, makikita niyo po yung totoong child of God kung siya po ay may relationship with God through the Word of God. Kasi ang pagkain po ng Espiritu natin ay salita ng Diyos. Kung totoo kang na-born again, magugutom ka sa salita ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Matthew chapter 4, verse 4. Ako po madali ko makilala yung taong totoong na-born again eh. Meron siyang hunger for the Word of God. Pangatlo po, transformed life. Nababago yung kanyang buhay. Hindi man biglaan pero unti-unti. Kasi sabi sa 1 John chapter 3 verse 9, hindi na siya nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili na sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. So talagang may evidence po ng pagbabago. Yung totoong ligtas, born again na Christian. Ano po yung meron ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Panghuli, namumuhay siya ng may pag-ibig. Walking in love, ika nga, ano po, kasi malinaw po sa Biblia, yung mga tao pong walang pag-ibig sa kanilang puso, sila po'y walang buhay na walang hanggan. Sabi po sa 1 John chapter 3 verses 15 hanggang 16. Sabi pa nga dyan, yung napupuot sa kanyang kapatid ay walang buhay na walang hanggan. Kaya malinaw po ang Biblia, meron pong sinasabi patungkol po sa mga taong may taglay-taglay na buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa pag-aaral namin ngayon at patuloy mo kaming turuan patungkol po sa buhay na walang hanggan. At dalangin ko po maging makatotohanan po ito sa aming buhay at masasabi namin kaming mga anak ng Diyos na mumuhay sa katotohanan, taglay nga namin ang tunay na buhay, buhay na walang hanggan. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.